Pero dito po sa ating pag-uusapan, seryoso po ito. Bagamat itinatanggi ng ating gobyerno na meron pong seryosong banta sa Malacanang, dito po sa sinasabi ni Ramon Tulfo, actually pinost niya po ito kamakailan At sa kanyang interview, inulit niya po ito na meron daw po siyang impormasyon base sa kanyang Tweety Birds na sa darating po na Independence Day, yan po ay sa Friday, may mga nagbabalak po talagang lumusob sa Malacanang at manggulo. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin itong naging interview sa kanya ni Lord De Vera. It's not only the Senate that's facing an alleged security threat. Last week, veteran columnist and broadcaster Ramon Tulfo posted about an alleged plot targeting Malacanang on Independence Day. To talk about that and other developments, we are joined live in the studio by the original Tulfo veteran columnist and broadcaster, Mon Tulfo. Sir, magandang gabi po, sir. Welcome to Political Beat. Thank you for the invite. Thank you, sir. Okay, sir, in your post, you mentioned Bago tayo magpatuloy, maayos ba ang ating audio mga tol? Comment 1 kung okay lang po na naririnig nyo ng maayos yung audio nila, no? Yung interview. Paki-comment nyo po ang 1 kung maayos po yung audio mula po kina Ramon Tulfo. information from a source who allegedly attended a meeting in Krame. Can you tell us more about what your source Yan, heard salamat. and whether authorities provided any specific details ba? Yung Tweety Bird na sinasabi, Yes. generic yan Mhm. Hindi yan specific. Not just one person. One person. Tweety. Pag informant ko, Tweety Bird. Mhm. Tweet. Isa sa mga andoon ang nagsabi sa akin. Kasi it was a closed door, highly secretive conference. Mhm. And the reporters were barred from the meeting. Mhm. So, mayroon akong Tweety Bird. Isa doon sa mga nila, di ba? Mhm. And nagsabi sa akin, ano bang nangyari? Mhm. May balak na lusubin ng Malacanang. Iko-coincide sa Independence Day celebration. Mhm. Para magkaroon tayo ng konteksto kung ano po itong sinasabi ni Ramon Tulfo, nag-post po siya noong June 5 pa. Actually, halos parehas sila ng impormasyon na ibinabahagi ni Pebbles Talaquera, mga tol. No, kung kayo po ay nakapalo kay Pebbles Talaquera, hindi na po bago itong sinasabi ni Ramon Tulfo. Sabi po ni Ramon Tulfo noong June 5, my Tweety Bird who attended the meeting in Camp Crame says the agenda was the plan to storm Malacanang by, in-identified niya rito, pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. According to his Tweety Bird, the conferees tackled the defense of Malacanang. O yan pro-Sara Duterte groups daw po at pangungunahan daw po ito ng isang religious sector. Sino kaya yon? Wala siyang binanggit dito. Tuloy po natin ang pakikinig. Mhm. And ang meeting was how to tackle the threat. Mhm. I see. All right. Given these discussions about threats, do you believe the reports are connected because it's not just one threat, according to certain reports, or are they individual security concerns, sir? Individual, alam mo, ano ito, I think connected na sa lahat Yung gulo sa Senate, among the senators, yung the Senate premises, di ba, may mga rallies. Yes, outside. Mhm. Kay Bato. Naging circus yung Senado. Mhm. Mhm. At yung
added to the mix. Ito nang nagkakaroon ng attack sa Malacanang. But it's a circus that could potentially turn violent. Yes, Mhm. yes. Kaya lang, ang sabi nga nung Tweety Bird ko, they were preempted because of my Mhm. nagtatanong-tanong nga sila, sino yun? Sino? Mhm. Marami sila doon eh. Mhm. Mga top brands. Sino yung nagsabi sa Sir, 6 months ago, meron din po kayong Tweety Bird na 6 months ago Mm. of a, kumbaga, organized or synergized campaign of destabilization. Matanong ko lang, connected din ba yung same personalities na hinighlight po ninyo noon dito sa recent Connected na ito lahat eh. Apo. Yung destabilization, Mhm. connected lahat ito. Mhm. Lahat yung mga pro-Marcos, pro-BBM, pro-Sara, Mhm. nag-aaway-away. Mhm. And yun na nga, yung according to intelligence reports, na they were being watched, yung mga binanggit kong pangalan. Mhm. Mhm. Kasi I mentioned a number of names Closely monitored pala sila. by At the intelligence community. of course, they denied, 6 months ago. Pero, sir, yung threat na ito ba, sir, ay may potential siya na mag-succeed? Sana hindi. Mhm. Sana hindi. At saka kita, Alam ninyo mga tol, hindi dapat maging kampante dito ang ating gobyerno at naniniwala naman ako na nakatutok talaga dyan. Bagamat yan ay itinatanggi, syempre hindi naman aaminin ng gobyerno na seryoso ang threat sa Malacanang. Dahil pag ginawa po yun, magpapanik po ang business community in particular at dagok po yan sa ating ekonomiya. Kaya basically, sa mga ganitong sitwasyon, ang maririnig talaga natin sa otoridad, walang serious threat kahit meron.